Sige po, tayo po yung makakaupo na. So, po yun po, salamat po muli sa Panginoon sa biyaya po na makatayo sa unahang ito. So, ako medyo ano po kasi, yung ating pong topic kasi ngayon ay piety. So, medyo nahirapan po ako dito dahil wala siyang masyadong cross-reference. Saka parang wala po siyang hindi mo masyado siyang makikita sa Bible. Kasi kung ating pong isa-search talaga, 2 beses lang po siyang nagamit sa buong Bible, yung word mismong piety. So, yung idea po niyan, piety, bali ito po kasi yung parang ang idea po kasi ay tayo tumatalakay patuloy sa patungkol po sa pamilya. So, ito na po yung last. Kumbaga ay parang concluding part na. Kung akin pong nare-record, parang ako po yata nagbukas nito ng family. Verse preaching po natin about family is ako. Tapos ako din pala yung huli. So, next week po kasi ay iba na yung topic, yung paborito na ng lahat. Yung giving po. Kaya po sana po ay ngayong gabi ay mapagpala tayo ng medyo maganda po yung, medyo maganda. Maganda po naman talaga ang mensahe ngayong gabi. Kumbaga ay, ako lang po yung natutuwa dahil kumbaga ako yung subject dito mismo. So, kaya salamat po sa salita ng Panginoon na nagtutuwid talaga ng kanyang mga anak. Kaya po, dito sa ating po pag-aaralan, nawa po ay tayo ay magpala. Ito naman po yung maikli lang, kasi kilala niyo naman ang preacher. So, matik na po So, ito po, piety. So, hinanap ko po yung kanyang Greek word. May Greek word din naman po, So, ang sabi po dyan, hindi ko pala nailagay, Sabi po dito, yung piety po ay galing sa Greek word na, Eusebio. Kung ang pronunciation po niya, Eusebio, na ang ibig sabihin po niyan ay to be pious. So, kapag ka po ginamit siya toward gods, ibig sabihin po nun ay worship. Pero pagka pa ang pinagpapatungkulan naman po ay tungkol po sa mga magulang, ibig sabihin po niyan ay respect. So, ibig sabihin po ay paggalang. So, sa madalit sabi po ay paggalang sa loob ng tahanan. So, ngayong gabi po, ang ating pong topic na ito ay, kumbaga ay, galing po dito sa 1 Timothy. Ito pong Timothy ay sinulat ni Pablo para kay Timoteo. Bilang paalala kasi po ito si Timothy, batang pastor. So, pinalalahanan po siya ni Pablo. At pagdating po dito sa chapter 5, nabanggit po dito ni Paul sa kanya, mula verse 1, ito po yung, kumbaga, ang tinuturo dito ni Pablo ay kung ano yung dapat maging attitude ni Timothy sa mga nasa church. Kasi kapag ating pong titingnan yung flow po ng chapter 5, sa verse 1 po, sabi po dito, huwag mong pagwikaan ng mga matatanda, kundi pangaralan mo silang tulad sa Ama. So, kumbaga pinakikita po dito ni Paul kay Timothy, na kapag ka mangangaral si Timothy sa matatanda, kasi yung pong piety kasi, ibig sabihin niya ay respect. So, ibig sabihin kasi, parang ang idea po nito, hindi, kapag ka talagang matanda, ibig sabihin talaga, dapat nandun yung paggalang, nandun yung respeto. Kaya ibig sabihin dito, huwag mong pagwikaan ng matatanda, kundi pangaral mo silang tulad sa Ama. Kumbaga, ang payo ni Pablo kay Timothy, kapag nangangaral sa mga matatanda, kumbaga, ang pangaral din niya, parang katulad sa Ama. Kasi kung paano niyang ginagalang ang mga ama, ganun din ang mga tanda. Hindi naman kasi ibig sabihin na tayo ay katulad ko po. Hindi porket ako po yung nagsasalita dito, ay ako po yung mas magaling na sa inyo. So, wala pong ibang magaling kundi ang Panginoon. Kaya ibig sabihin lang po, ang ating basehan talaga ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin po dyan, pangaral mo silang tulad ng sa matanda, pangaral mo silang tulad sa Ama. So, nandun nyo po dapat din yung respeto. So, sa mga kabataang lalaki, ganun din, tulad sa kapatid. Kung paano nag-uusap ang mga magkakapatid sa Panginoon, dapat ganun din. Kumbaga ay mahinahon. Kaya po, pero pagdating po nung verse 3 hanggang pababa, ang tinutukoy na po din ni Pablo ay sabi dito, papurihan mo ang mga babaeng bao na tunay na bao, ngunit kung sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, ay magsipag-aral ang mga ito ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang magulang sapagkat ito nakalulugod sa Panginoon. So dito po, ang tinutukoy na naman ni Pablo ay yung mga tinatawag pong widow o babaeng bao. Ito po kasi yung mga
ano ba yun, namatayan ng asawa, kung di ako nagkamali, ano po. So ito na yung mga, sa church ay kung tawagin ay, kumbaga solo, parang solo na. Wala nang ibang tatanggap. Ang idea, wala nang ibang kasama. Kasi nga sila ay namatayan na ng asawa, balo na. Pero sabi po dyan, itong mga babaeng bato na may mga anak o mga apo, so ang tinuturo po dito, ay magsipag-aral ang mga ito ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbayan at magsiganti sa kanilang mga magulang. So dyan makikita po natin, kasi bakit po importante ito? Bakit mahalagang pag-aaralan itong tinatawag na piety? Kasi sa panahon po natin ngayon, at ito may na-observe po ng bawat isa sa atin, yung salitang respeto kasi parang magaang bagay na. Kumbaga ay sabi nga ng 2 Timothy chapter 3 na ating nadidiscuss kapag evangelistic, tayo ay nabubuhay na sa panahong mapanganib. Ang sabi po doon, basahin ko saglit, datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mahiyabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang turing, mga walang kabanalan. So tayo po ngayon ay nabubuhay na sa panahon na kumbaga ay ang respeto ay parang magaang bagay na. Kumbaga ay makikita natin minsan ang mga anak parang wala nang galang sa kanilang mga magulang. Bagaman napag-aralan po natin yan nung nakaraan, yung honoring your parents, pero ang tinuturo po kasi ngayong gabi dito ay yung kumbaga ay ang sabi po diyan ay yung pamamahalang may kabanalan. Kumbaga ang idea ay bakit kailangan mong i-apply ito sa tahanan? Bakit mahalaga yung word na piety? So tayo po ay papasok na dun sa ating topic at nawa ay tulong lang tayo ng Panginoon, mawala po ito. So number 1 po na ating makikita dyan ay why piety must be applied in our home. So una po natin makikita, number 1, because it is our guide. So bakit po nasabing guide? So ang idea ko po dyan ng guide ay yung pattern. Kasi yan po, kumbaga kailangan ko po kasi ng word na G, na nagsimula sa G, kaya guide. So ang gusto ko pong ipakadyan, ang sabi kasi po ng verse 4, balik po tayo dun sa 1 Timothy. Ang sabi po kasi ng verse 4, ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan. So kung inyo pong papansinin, ang idea po niyan, ay may makita po doon yung magsipag-aral. So ibig sabihin po kasi noon, kaya ako po nilagay na guide. Ang idea ng mag-aral, ang tinutukoy po dito, ang kinakausap po dito yung mga anak ng mga babaeng bao. Kumbaga sa atin, pwedeng tayo. Kasi tayong lahat tayo dito, tayo yung mga anak. So ang idea po dyan, ang sabi dyan, ito kasi ating guide. Kumbaga ito yung pattern natin. Sabi po dyan, magsipag-aral. So isipin mag-aral, meron kang dapat matutunan. Parang meron ka dapat gawin. Meron kang dapat tularin. Tama po ba? Kaya bakit itong piety, itong respect, di ba piety, ang ibig mo kasi ng piety, respect, ito yung ating guide. Kasi darating tayo sa time na tayo ay magiging magulang. Tama po ba? So, hindi dito yung nangangarap maging magulang. O kaya ngayon ay magulang na. So anong idea? Pattern po natin to. Kaya tayo po lahat, tayo dito ay inihanda ng Panginoon sa, kumbaga ay, kasi napag-aralan po natin ng mga nakaraan, how to train your child, honoring your parents. Ito kasi, ngayon, inihanda naman tayo kung paano tayo papasok naman sa family. Kasi yung idea ng mga, prinsipyo po ng mga dapat gawin ng ama, ng anak, ng asawang babae at ng anak. Ngayon naman po, itong idea naman po ay, ano yung dapat mong parang matutunan bago ko pumasok sa pagpamilya. Kaya number 1 po dyan, guide. Ito po yung ating pattern. Kasi darating po tayo sa time na tayo ay kumbaga ay magiging magulang din. At lahat, kumbaga, maliban na lang kung talagang hindi kalooban ng Panginoon. Pero ang idea po, karamihan sa atin ay ganon. Kaya po ang sabi dyan, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamahalang may kabanalan. Kaya makikita po natin dito talaga, hindi po biro o hindi madagang bagay yung kumbaga ay yung pagpaplano ng pagpapamilya. Kasi madami kang dapat i-consider. Kaya ang sabi po dyan, ang turo ni Pablo kay Timothy, ituro sa mga anak na magsipag-aral muna ng pamahalang may kabanalan. Kasi lalo sa panahon natin, alam natin, kulang yung respeto. Kaya tayo, especially po tayong mga Kristiyano, dapat talaga tayo yung makitaan ng ganito sa ating buhay.
na tayo dapat yung may respeto sa magulang. Kasi kung tayo mismong mga Kristiyano pa o nagsasabing anak ng Diyos ang minsan ay palaban sa ating magulang, ay kawawa talaga ang ating mundo. Wala talagang magiging, kumbaga, preservative. Kaya ito po tinuturo sa atin, ito yung guide natin, itong piety na to, bakit mahalaga? Kasi kailangan nating, i-apply maging example to sa ating buhay. Kasi alam naman natin na ang pagiging magulang hindi magaang bagay, di ba? Tama po? Kumbaga ay sa usapang magulang, kumbaga kahit labas na ang Diyos, ang idea ay, yung kumbaga usapang magulang lang talaga, mahirap maging magulang eh. Kaya parang masakit sa kanila na ikaw anak, wala kang respeto sa kanila. Tama po ba? Parang ikaw ay lumalabas na, kumbaga ay walang utang na loob. Kaya po ito ay tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon. Sana ito ay maging guide natin, maging pattern natin na tayo ay yung respeto na nararapat para sa ating magulang ay ating ibigay. Kasi alam naman natin, napag-aralan po natin last week kung gaano ang ginagawa sa mga pasaway sa magulang. Ano po? Kaya po sana ay i-consider natin. Kumbaga ay hindi biro ang maging magulang kasi darating din tayo doon. Kaya nga lagi natin naririnig magiging magulang ka din. Saka mo may experience yung ganito. Kasi minsan, lagi tayong kontra. Minsan, may mga sinasabi sa atin ng magulang natin na tayo ay, kumbaga tayo ay against. Pero hanggat hindi natin na pupuntahan yung, minsan, more on theory lang tayo lagi. Pero hanggat wala yung experience sa ating buhay, hindi natin pwedeng, mahirap patunayan yung bagay na yun eh. Maliban na lang ma-experience natin. Kaya po, sa atin, dito, mahalaga talaga yung pagrespeto. At yan naman po hindi lang saklo ng sa mga bata o sa mga anak. Yan po ay sa lahat naman ang idea. Hindi naman po porket anak ay respeto sa magulang. Ganun din naman po, hindi po porket kayo matanda, ay parang ang idea naman ng iyong trato sa mga bata ay wala na, yung parang ang wala ding respeto. Kaya po itong chapter 5, ang sabi po dyan, dun sa ating binasa kanina, verse 1, huwag mong pagwikaan ng mga matanda, kundi pangaral mo silang tulad sa ama. So nabanggit po dito, yung trato dapat sa mga ama, sa mga batang lalaki. So ang idea po niyan, ay kumbaga ay equal. Kumbaga ay hindi lang especially sa mga bata, hindi lang kumbaga ay sa lahat. Kaya salamat po kumbaga ito nakakalimutan natin eh. Kaya salamat pinagpapaalala. Kasi itong si Pablo, ito yung tinuro niya kay Timothy. So sa ating panahon naman ngayon, salamat meron tayong pastor na lagi nagpapaalala sa atin. Na laging nangangaral sa atin na importante itong ganitong mga bagay. Na dapat ito yung kumbaga sabi nga ay dyan ay magsipag-aral. Kumbaga ito yung dapat una natin talagang, kumbaga isa dapat sa ating priority i-goal. Na ang dami nating gustong maabot, ang daming gusto nating parang, pero yung nihahanda ba natin ang ating sarili sa mga mas mabigat pang responsibility na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya minsan po, parang wala lang, basta lang makabuo ng pamilya, lalo sa mundo. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, dapat tayo talaga yung number one na dapat ang goal natin, mag-produce talaga ng mga godly na family. Yan talaga yun. Kaya po, ang sabi dyan, magsipag-aral. Ito pong pieting ito dapat yung ituturo ito dapat yung maging guide natin. Maging pattern natin, maging tularan natin na tayo yung magpapanatili ng mga tao, mga generation na mayroong respeto sa kanilang mga magulang. Ano po? Malinaw po, Sana po ay maliwanag po sa inyo yan. Ang piety, dapat ito po yung ating guide. Ito yung ating pattern. So, number 2 po, sige po, bago ko po mag-number 2, kasi mayroon po kasi dito quotation na naalala ko lang, sabi po dito, respect begets respect. Tama po ba? So kung gusto mo ng paggalang, dapat marunong kang gumalang. Kung gusto mo ng respeto, ay dapat marunong kang rumespeto. Kasi ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 7, what you sow is what you will reap what you sow. So kung ano yung iyong ginagawa, ganun din. So bago ko po i-close yung guide, ang sabi po ng Bible, kung ano yung iyong ginagawa ngayon, yun iaanihin mo. Ibig sabihin po, anong gusto kong sabihin, ibig sabihin kung ngayon pa lang wala kang respeto sa magulang, wag mong asahan na kapag kang iyong mga anak ay irerespetuhin ka din. Tama po ba? Kasi minsan sabi nga kumbaga namamana. Pero ang idea lang talaga,
kung ano yung, sabi ng Bible, kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya huwag kang magtataka na isang araw kapag ikaw naman ang nagka-attack, baka ang iyong anak din ay laban sa iyo. Kasi nung ikaw mismo, nung ikaw ang anak, ikaw ay laban sa iyong magulang. So kaya, sana po ay maunawa natin to. Gawin nating pattern, tayo po yung mag-preserve. Tayo po yung magpanatili ng ganitong mga gawain sa ating mga bahay, sa ating tahanan. Kumbaga ay, ito po yung ating i-goal sa ating buhay. So, respect begets respect. So, ang gusto ko lang i-point dyan, maging guide po. Ano po? So, number 2 ay pag ating pong babalikan yung verse 4, sabi po doon, ngunit kung sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang. So number 2 po na ating makikita dito po ay, it is a way of giving back to our parents. So una makikita po natin ay guide. Pangalawa, bakit kailangan nating i-apply itong piety at home? Guide. Pangalawa po ay it is a way of giving back to our parents. Kumbaga ay, suklina natin ito sa ating mga gulang na i-respeto natin sila. Yung piety, yung pagrespeto natin is, kumbaga ay deserving ang ating mga magulang. Kumbaga ay, ang idea lang ay dapat lang. Kasi napag-aralan po natin noon, sabi po ng Ephesians chapter 6, bale, ito po kasi yung parang cross-reference po nito. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Bagamat ang tinuturo po dito ay yung honoring, ang idea po nung aking point na it is a way of giving back to our parents. Ang sabi po nung verse 4 sa 1 Timothy, magsipag-aral ng may pamahalang may kabanalan at magsiganti sa kanilang magulang. Kasi alam niyo po, ito po ay parang kumbaga issue to ngayon na ang anak ba kapag kumbaga ay sabihin nating legal age ay dapat pa bang makinig sa kanyang mga magulang? Kasi tingnan mo, maraming bansa, kumbaga ay sa ibang bansa kasi pag dumating ka ng 18, wala na, malaya ka na. Talagang literal na wala nang pakialam. Pero alam niyo po, ang sabi dito ng Bible, pamahalang kabilang sa kanilang sariling sangbayan at magsiganti sa kanilang magulang. Pero yung palang kumbaga yung way of giving back to our parents pala, ay sukli natin sa kanila, sa ating mga magulang na espiritu natin sila. Kasi, biyaya po na tayo ay mayroong magulang. Tama po ba? Kasi hindi lahat dito ay mayroong pang magulang. At biyaya po na sila ang ginamit ng ating Panginoon para silang ating maging magulang. Kasi tatandaan po natin, kapag wala ang ating magulang, wala po tayo. Kaya magpasalamat tayo na meron tayong mga magulang pa. Lalo kapag kaya ay magulang na nakakakilala din sa Panginoon. Pagpasalamat niya yan. Kasi yan ay kumbaga ay magulang. Magulang. Ang idea po, maging proud tayo. Bagamat ang idea po ng pagiging magulang naman ay hindi naman natin ginusto na sila ang ating mga magulang Kumbaga pinagkaloob talaga ng Panginoon sa atin, maging sa ating mga kapatid. Ang alam ko lang talaga diyan na wala tayong choice kumbaga ang idea. Wala tayong choice, kumbaga yan ang binigay sa atin, igalang natin kasi magulang natin yan. Yan ang kinasangkapan ng Panginoon para tayo ay mabuhay dito sa mundo. At importante po yan na makita po natin sa ating mga buhay. Kaya under po niyan, it's prominence. So pag sinabing prominence ay importance o yung kahalagahan. Kasi ang sabi po nung 1 Timothy chapter 5, pagdating po dun sa verse 8, kasi pag tinuloy niyo po kasi yung 5, 6, 7, pinakita lang po dyan, sabi po dyan, kaya't ang tunay na babaeng bao at walang nag-aampon ay may pag-asa sa Diyos at nanatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabit araw. Datapwat ang nangagubuya sa kalawan. Sige, bababa ko na. Pero pagdating po ng verse 8, sabi po dito, ba't ko po nabanggit yung prominence? Bakit importante? Bakit mahalaga itong piety at home? O yung giving way back to our parents, sabi po dyan, datapwat kung sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya
at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung palang hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa mga magulang, ang sabi ng Panginoon, mas masama ka pa sa unbeliever. Imagine yun. Yun nga ang unbeliever ay marunong gumalang, lalo tayo. Kaya importante po talaga to. Kaya pong ating babalikan yung Old Testament, talagang kumbaga ay okay lang sa Panginoon na patayin nang walang awa yung mga kasi ayun pagpapakita ng rebellion yun Kasi ibinigay sa iyo ang iyong mga magulang, tapos parang kumbaga nilalait mo, winawalang kabuluhan mo. Kaya importante pong itong na yung talagang pagganti sa magulang. Kumbaga ay tama lang yan Kasi ginamit yan sa atin. Kaya minsan dadating din tayo dun sa point na yun. At maintindihan po natin yan. Na ang pagiging magulang ay hindi magaang bagay. Kaya importante po, ang sabi po ng Exodus chapter 20 verse 12. Bakit ko pa yan? Sabi po kasi dyan, yan po yan ay yung ikalimang utos ng Panginoon. So igalang mo ang iyong ama at ina. So kasi po ang 10 utos po ay nabahagi sa dalawa, kumbaga sinama rin ng Panginoon sa dalawa. So una, yung verse 1 to 4 ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Pagdating ng 5 hanggang 5 hanggang 10 ay ibigin mo ang iyong kapwa. Pero alam niyo po, ang unang binanggit dun sa pangalawang tablet, kasi sabi po dyan, nung sinearch ko, dalawang binigay na tablet po kay Moses. So yung unang tablet po, nandun yung number 1 to 4. Tapos sa pangalawa, nandun yung 5 to 10. Kaya po nahati sa dalawa, kung sinama rin. Pero makikita po niyan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So ang ating po mapapansin doon, talaga, hindi po, kumbaga hanggat hindi tama ang iyong trato pala sa iyong mga magulang, wala nang kauluhan yung trato mo sa ibang tao. Kasi, ang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang unang pong binanggit dyan, magulang muna. Bago wag magnakaw, wag pumatay, wag magsinungaling, wag sasak sa kabulaanan. Ibig sabihin na po, pinapakita pala sa atin ng Panginoon na kapag hindi tama ang trato mo sa iyong mga magulang, wala na, hindi na rin magiging tama ang trato mo sa ibang tao. Kasi minsan nakakalungkot sa paningin ng tao, minsan mas maganda pa yung pakikitungo natin sa mga tao kaysa sa ating mga magulang. May point pong ganyan, di ba? At alam ko, guilty po tayo lahat sa ganyang pagkakataon minsan. Kaya po, ito talaga tinuturo ng Panginoon. Kaya importante ito, prominence na tayo ay tumanaw ng utang na loob. Ang idea po ay tanawin natin na ito biyaya na tayo ay mayroong magulang. Bagamat hindi naman kasi parang hindi mang idea ay utang na loob Kumbaga parang may utang. Kumbaga itama lang na pahalagahan natin ating mga magulang. Kasi sila ang ginamit ng Panginoon sa atin. Kaya po sabi po din sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 2, yung ating pong pag-aaral ng karaan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Ibig sabihin, kaya po yan sinabi ng Panginoon, kaya po yan ay sinama, kasi yan ay prominent. Kumbaga kailangan yan. Ang tinutukoy lang po natin dito ay hindi naman yung idea ng mismong paggalang. Kumbaga yung giving back to our parents. Yung tayo ay rumerespeto sa ating magulang. Importante po yan. Mahalaga po yan. Sabi nga po dun sabi po dun ay may isa pong quotation dito, galing po kay Jordan Peterson. Ito po'y kasama sa 12 Rules of Life. Sabi po dun, compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else today. So, ulitin ko ha. Compare yourself to who you were yesterday, not to whom someone else today. Ang idea po dito ay, alalahanin mo ang iyong sarili kung sino yung kasama mo dati, kaysa sa mga magiging kasama mo ngayon. Ang tinutukoy po dyan yung mga magulang. Kasi tignan mo, hindi tayo magiging ganito kung walang ating mga magulang. Tama po ba? Lalo yung mga bata na naturuan sa Panginoon ng makailang mga magulang. Ibig sabihin, kung tayo mayroong mga pabayang magulang, hindi tayo matatagpuan sa simbahan. Kaya magpasalamat tayo. Ibig sabihin lang, compare yourself to who you were yesterday than to someone else today. Ibig sabihin, balik yung tanaw mo. Bakit importante na tumanaw ng pagrespeto sa pangmagulang? Kasi alalahanin mo yung sarili na kung ikaw ay walang gabay ng iyong magulang, nasaan ka ngayon?
Tama po ba? Kaya tingnan mo po, ang sabi po ng Proverbs 6 verse 20 to 22. Kumbaga ito'y paalala lang po sa atin ng Panginoon. Ang sabi po dyan, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mo kalimutan ang kautusan ng iyong ina. So, isipin po dyan, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mo kalimutan ang kautusan ng. Kasi tayong ating mga magulang talaga, meron talaga tayong makukuhang payo sa kanila eh. Kasi higit sa lahat, kumbaga pangalawa sa Panginoon, na pinakamagandang payo na ating makukuha ay sa ating mga magulang. Kaya sabi po dyan, ikintal mo lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gigising, makipag-usap sa iyo. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. So, isipin lang po dyan, bakit wag natin kalimutan yung payo ng ating magulang? Kumbaga, bakit tayo magbalik tanong sa kanya? Kasi yung utos na yun itanglaw natin. Yun yung liwanag natin. Sabi pa nga dyan sa verse 24 upang ingatan ka sa masamang babae. Hindi ko po alam kung bakit yun ang kasunod. Pero matalino ang Bible. Pero balikan po natin, ang idea ko lang po dito, kumbaga kaya pala siguro dapat i-consider din pala ang mga magulang, kasi meron pala silang magandang payo. Pero wala kung ikaw ang kumbaga sabi nga bagamat ang pagulang mo, hindi mo napili, no choice ka. Ang mga kapatid mo, yun na. Pero yung iyong mapapangasawa, ikaw ang pipili Tama po ba? Kaya wag ka magrereklamo din na bakit yan ang asawa mo. Ikaw ang pumili dyan Wala, sa mga kapatid at sa mga magulang natin, yun na yun. Pagpasalamat na natin sa Panginoon. Pero sabi mo dyan, hindi ko pa alam bakit pumasok sa isip ko yun. Pero sabi mo dyan, siguro, yun po yung galing sa Holy Spirit siguro. Pero ang idea po ang idea po noong verse ay, ingatan mo ang utos ng iyong mga magulang. Kumbaga bakit prominence? Importante talaga. Kasi mahalaga, kasi tama lang na tayo ay gumanti sa ating mga magulang. So ito yung ganting tama, hindi naman yung ganti na talagang lagi mo akong pinapagalitan, pinapalaya sa bahay, papalayasin din kita paglaki ko. So hindi naman po yung ganun. Ang idea ay yung ganting tama. Kumbaga sabi nga dyan ay requite. So sabi dyan parang recompense. So nawa po, maliwanag po sa atin. Una, guide. Pangalawa ay giving back to our parents. At yung giving back to our parents po ay prominence. Pangalawa po, under po nung giving back to our parents, sabi ko sa inyo, maikli lang itong ating outline, it's practices. So paano natin mapapakita naman yung giving back to our parents? Pag binasa po kasi natin yun, verse 4, sabi po doon, ay magsiganti sa kanilang magulang. So ito po naman ay itong practices naman ito po ay mga practical na bagay naman na nakita ko sa dito na ating pong pwedeng gawin sa ating mga magulang. Kasi paano ko ba mapapakita talaga na ako ay may respeto sa ating magulang? Sabi po dito, sa practices ay spend time together. So ito po yung mga practical na bagay. Kumbaga parang idea po yung application ng giving back to our parents. Spend time together. So, dapat talaga tayo ay mayroong oras sa ating mga magulang. Kumbaga kung nagagawa nating panahon na ng ibang bagay, how much for ating mga magulang? Kung tayo ay yun, tama po yung banding. May share ko lang po kasi, kami po ay, kami po ay nagbukas ng family devotion, family altar. So salamat po sa aming kapatid na nanguna, bagamat ako po yung panganay. Pero ako salamat na meron pong manggagawang Panginoon na ginamit at aming kapatid. Kasi kami po, kumbaga yung idea po ng aming family altar, kasi kami po kasi may internet Ewan ko bakit sa family kasi parang pag may internet, may kanya-kanya na cellphone. Parang nawala na yung banding Kumbaga, pero bagamat kami po yung malalapit. Pero ako nagpapasalamat, yung family devotion po, nakakatulong talaga sa amin yun. Family bonding. Kaya po minsan talaga kapag kami ay, lalo higit kapag prayer request na, magpapamily altar, pagka hingi ng prayer request, sinabot na 1 oras. Mag-ano lang naman ng prayer request. Kumbaga kapag kasi nag-uusap ka ng mga prayer request, ang daming kwento. Kumbaga ang idea ko lang po, ako nagpapasalamat dahil yun po yung nagiging banding namin. Kumbaga naalala namin nga dati, yung aming buhay, tapos ngayon kami ay nasa Panginoon, sama-samang maglilingkod, kami nagpapasalamat. Kaya po, it's practices, yung ano yung pwede mong gawin
para ipakita mo yung iyong giving back to your parents, spend time together. Bonding. So, pangalawa po, ito po yung mga practical na bagay lang na minsan nanineglect natin. Pero ito yung importante. Celebrate together. So, ibig sabihin po ay anong idea yan? Celebrate together. Kumbaga ay sama-sama. Kapag may achievement, kumbaga ay merong, ang iyong family, ang iyong mga magulang, ang iyong pasalamatan. Kasi ang idea niyan, bukod sa Panginoon, sila ang katulong natin. Kasi ang magulang, kayang isakripisyo lahat para sa ating mga anak, tiga. Minsan nga, yung kakainin na nila, pag nakita ang nagugutom ang anak, kahit pangkanila na, ibinibigay pa. Kaya po, hindi natin matutumbasan din talaga ang mga ginagawa ng mga magulang. Kaya, parang kasalanan talaga sa Panginoon kapag ikaw ay walang respeto sa magulang mo. Kumbaga, pinapakita mo lang din na parang hindi ka rumayos sa Panginoon. Kasi ang Panginoon nagbigay sa iyo ng magulang ng iyong mga magulang. Kaya po, itong mga bagay na to, mga simple lang, pero ito po yung nakakatulong sa atin. Ang sabi po dyan, home assistance, offer help. Naku, ito po yung number 1 na Kumbaga ay, dapat ikaw mismo katulong ka na ng iyong magulang sa mga gawaing bahay. Hindi yung number 1 tayo ang tamad sa bahay. Yan ay, kumbaga pagpapakita mo na yan pagmamahal mo sa magulang. Treat your parents. Ang sabi po dyan. So, kapag meron tayong pagkakataon, i-treat natin ang ating mga magulang. Kasi minsan, i-treat natin ang mga ibang tao. Pero minsan, nakakalimutan natin ang ating mga magulang. Minsan, nililibre natin to, pero ating mga magulang nakakalimutan natin. Kaya, ito po, mga practical na bagay lang na ating pwedeng i-apply. At, isa pa po dyan ay yung sabi dyan ay, tell them you love them. So, ibig sabihin, ipakita mo sa iyong mga magulang na mahal mo talaga sila. It is a way of giving back to our parents. Iparamdam mo na ang iyong magulang ay ikaw ay nagpapasalamat, ikaw ay proud na sila ang iyong mga magulang. Ano man ang itsura niyan, ano man ang ginagawa niyan, magulang mo yan. Kamukha mo yan. Joke lang. So, yun po, explain ko lang, it's practices. Sana po maliwanag sa atin yan. Na bagamat marami pong mga pwede nating gawin, mga bagay, na pwede nating i-consider para may pakita natin sa magulang. Pero ang pinaka-best talaga dyan ay yung samahan sila, lalo pa na maglingkod sa Panginoon. Lalo kung tayong mga anak, ang unang nakakilala. Ako, nagpapasalamat po kami ay ang unang nakakilala sa amin ay mga magulang. Kaya kami ay nadala sa simbahan. Kasi kung nagkataon kami muna, medyo mahirap pagdala ng magulang sa simbahan. At alam ko, burden po yan ng iba. Pero kapag ang unang magulang nakakilala sa Panginoon, madaling dalhin ng anak Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon, unang nakakilala ang mga magulang. At ako nagpapasalamat dahil kung ang aking mga magulang ay hindi nakakilala sa Panginoon, ay wala. Pare-parehas kaming wala sa simbahan malamang. At ako nagpapasalamat sa biyaya po ng Panginoon. Kaya po, isuklian natin ang ating magulang sa kanilang ginawa para sa atin. Kumbaga, ipagpapakita natin yan ng pagmamahal sa kanila. Ano po? So yan kumbaga pinapakita din natin sa Panginoon yun. Kumbaga kasi ang Panginoon nagbigay sa atin ng magulang, yun din. So yun po, under po nun, way of giving back to our parents ay its prominence, its practices, and number 3, under po niyan ay yung its promises. So, kumbaga ang idea po ito, pag-aralan po na natin to, kumbaga gusto ko lang pong i-review ulit sa atin. Kasi nga ay, sabi po dyan ng Ephesians chapter 6, verse 1 and 2. So ito po ulit yung utos sa atin. Sabi dyan, mga anak, magsitalima kayo sa Panginoon, sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina, na siyang unang utos sa may pangako, upang yumaman kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malawan sa lupa. So, may promise din naman po ang Panginoon sa mayroong nagbibigay ng respeto sa kanyang mga magulang. Yung gumagalang at tumatalima sa kanyang mga magulang. So, ibig sabihin lang po, ay, kaya wala din po tayong wala ding, kumbaga lagi ko nga naalala yung, what shall I render to the Lord for his toward benefits me? Anong ating may bibigay na kapalit sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin? Ngayon din po, pwede nating i-apply din niya sa ating mga magulang. Gaya nga nung example ko dati, kapag tayo nagpapatago ng pera, pag ating hiningi, lagi ang binabalik sa atin,
Ay, paano kung ikaw ang singilin ko? Ano? Kaya ganun din eh. Ibig sabihin lang, wala tayong pwedeng itumbas. Wala, kumbaga ay ang idea, lahat ng sakripisyo ng ating mga magulang sa atin ay hindi kaya nating tumbasan. Kaya salamat na sila ay ginamit ng Panginoon sa atin. Kumbaga, kapag tayo sumunod sa Kanya, sumunod sa Panginoon, sa ating mga magulang, may pangako naman ng Panginoon, promise. May promise siya na ikaw ay yayaong mabuti at ikaw ay mabubuhay matagal sa lupa. Kaya po yun po, ang number 2 natin makikita dyan is a way of giving back to our parents. Importante po yan. Pangalawa, mayroon pong mga bagay para may pakita natin yan. At pangatlo, ay mayroon pong pangako ang Panginoon. Na tayo, kapag tayo ay matalimahin sa ating mga magulang, may pangako ang Panginoon. At pangatlo po na ating makikita ay yung pong tinatawag na it glorifies God. So ito na po yung number 3, panghuli. Ang sabi po dyan, verse 4, ulit sa ating pong text. Ngunit kung ang sinumang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamahalang may kabanalan sa kanilang sangbahayan at magsiganti sa kanilang magulang, at sapagkat ito ay nakalulugod sa paningin ng Panginoon. So una natin makikita dyan po sa piety at home, bakit kailangan nating i-apply sa ating mga buhay. Una po yung guide, pangalawa is a way of giving back to our parents, pangatlo ay it glorifies God. Kasi alam niyo po, kung ang ating mga magulang ay natutuwa na tayo ay gumagalang sa kanila, how much more po ang Panginoon? Kasi ang Panginoon po ang nagbigay niyan sa atin. So, ang sabi po dyan ng Bible, at ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin lang, tama po pala talaga na tayo ay rumespeto sa ating magulang. Kasi ito yung nakakaluwalhati sa Panginoon. Kasi yung pagpapakita natin ng respeto sa ating magulang, ay pagpapakita din natin ng respeto sa Panginoon na siya nagbigay sa atin ng ating mga magulang. So, kung natutuwa ang ating magulang, tayo ay ginugol natin na dapat ang i-goal din talaga natin ay yung ang mismo ang Panginoon ang natutuwa sa atin. Kasi ang Panginoon ay natutuwa sa taong may respeto sa kanyang mga magulang. Kasi the purpose, ang ibig sabihin lang po nito ay sa lahat ng bagay talaga, ang pinaka dapat nating ginugol ay ang mga lalaki talaga ay ang Panginoon. Kumbaga ay tama naman na tayo ay nagpapasalamat sa ating mga magulang. Pero salamat na kapag ginagawa natin to, ang unang natutuwa sa atin ay ang Panginoon. Kasi yun naman po ang importante eh. Minsan, ginagawa lang natin minsan sa tao para matuwa sila sa atin. Pero hindi naman tinatanggap ng Panginoon. Pero alam niyo po, kapag isa sa kinatutuwang bagay ng Panginoon sa atin ay kapag tayo po ay merunong rumespeto sa ating mga magulang. Tatandaan niyo po, ang ating mga magulang ang ginamit sa atin. So, hindi po tayo, kumbaga ay, hindi tayo makakaranas ng ating mga na-experience ngayon, kundi dahil ng ating mga magulang. Kaya po, kaya dito talaga naluluhatin sa Panginoon. Ibig sabihin, nagre-reflect lang ito ng ating puso sa Panginoon. Kasi yung ating respeto sa ating mga magulang, pinapakita natin na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na itong Panginoon na bigay ng magulang, pinarana sa atin yung mga bagay na pwede nating maranasan. Kaya po, ang sabi po ng 1 Corinthians verse 10:31, in everything, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluhati ng Panginoon. Ibig sabihin, maging yung pagrespeto natin sa magulang, ginagawa natin yan para sa kanila at para sa Panginoon. Kasi ang naluluhati ay ang Panginoon. Dapat lahat ng ating ginagawa ay, at ito talaga din yung kalooban ng Panginoon sa atin. Kasi alam natin na ito ay galing sa Panginoon. Mismo ang Panginoon ang may sabi irespeto natin ang ating mga magulang. Kaya siya mismo ang matutuwa kapag ito ay ating ginagawa sa Kanya. Kaya po sana po, sa ating pong mensaheng gabi, nawa po ay napagpala tayo ng Panginoon na ito po ay, kumbaga, concluding part na kasi ang dami na natin na pag-aralan tungkol sa family. Sana ito ay ma-retain sa ating lahat. Sana ito ay hindi lang basta natin napakinggan. Hanggat kaya nating i-apply natin. Kasi walang kwenta po lahat ng ating napapakinggan hanggat hindi natin ginagawa sa ating buhay.
Kaya po, sana po, sa maikli nating talakayan ngayong gabi, alam ko pong nangusap ang Panginoon sa atin. Hindi man sa lahat ng aspeto, pero alam kong merong tayong dapat ipanalangin, na meron dapat baguhin ng Panginoon sa atin. Na tayo ay ihanda ng Panginoon sa mas mga responsibility pa na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. So yun po ang ating talakayan ng gabi. Piety at home, why must be applied to our home. It is our guide. It is a way of giving back to our parents. At pangatlo po, it glorifies God. So 3 G lang po yan, madaling tandaan. Pero sana po may apply natin sa ating mga buhay. Tayo po mag-pray, tayo po manalangin.